Mga kabunyog, mga kababayan, noong nakaraang araw pa sabi ko, abangan natin ang March 18, Wednesday. Kasi itong kay Marcoleta, kasi sabi ng COMELEC, ilalabas na ang desisyon sa kaso ni Marcoleta. Pero sinabi na natin nung isang araw pa, COMELEC, mag-ayos ka. Baka naman gagayahin mo na naman ang desisyon kay Marcoleta sa kaso ni Escudero. Maalala natin si Escudero inabsuelto rin noon ng COMELEC. Kaya sabi natin, COMELEC, mag-ayos-ayos ka. Wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. O gano'n. Gano'n nga ang ginawa ng COMELEC. Palpak talaga ang COMELEC. Inulit na naman ang nangyari kay Escudero. Si Marcoleta, inabsuelto. Pag-usapan natin, ano bang ginawa ng COMELEC? Anong palusot nila? Anong ginawa nilang rason? Ang ginamit na palusot ng COMELEC ganito. Sabi ng COMELEC, ang kaso ni Marcoleta ay yung hindi pag-declare ng campaign contributions na natanggap niya. Yun ang kaso niya. No? Section 109 yan, Section 109 ng Omnibus Election Code. Batas Pambansa bilang 881, minamanduhan ang bawat kandidato at partido na mag-submit ng Statement of Contributions and Expenditures matapos ang eleksyon. Bakit inabsuelto si Marcoleta? Ganito mga kabunyog ang sabi ng COMELEC. According to the PFAD, ang PFAD is Political Finance Affairs Division o Department, Section 109 Omnibus Election Code, OEC, mandates candidates to fully disclose the campaign donations they received as well as their election donors in their sources. However, a later amendment to the OEC stipulated that violating it no longer constitutes an election offense. Yun yung sinabing rason ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, diyan sa Section 109 ng OEC o Omnibus Election Code, dapat i-disclose fully ang campaign donations na natanggap. I-declare dapat yan sa SOSE. Kaya lang, ang sabi ng COMELEC, wala na daw yung Section 109 na yan. Dinicriminalize na yan. Ang ibig sabihin ng decriminalize, wala na yan. Hindi na yan kasong kriminal. Administrative na lang. Ang sinasabi nila, inamindahan na ang Omnibus Election Code ng isang bagong batas. Ang sinasabi nilang bagong batas, Republic Act 7166. Ito yon. Republic Act number 7166 decriminalized violating Section 109 of the Omnibus Election Code. There may be civil liabilities, but under the law, it may only be administrative and violators may be asked to pay fines depending on their respective positions. So kumbaga, ang sinasabi mga kabunyog ng COMELEC, wala na daw yan Section 109. Kasi may bago ng batas na nag-amenda niyan. Yung Republic Act, pinakita ko, 7166. Ako, alam nyo naman ako, fair ako. Kung anong sinabi nila, sige, pagbigyan natin, yan ang paliwanag nila. Mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, may comment akong nabasa kanina. Sabi nung nag-comment, ang tagal-tagal daw pinag-isipan yung palusot na yan. Actually, may punto po kayo. May punto po kayo. Palpak ang COMELEC. Bakit palpak? Kung wala naman pala na yung ganyang batas na yan, yung Section 109 na yan ng Omnibus Election Code, dahil hindi na siya kasong kriminal. Di ba? Yun yung sabi kanina. Paliwanag ng COMELEC, decriminalize na kasi mayroon ng Republic Act 7166. Bakit ang tagal-tagal nyo pa kung ano-ano pang mga ninyo na iniimbestigahan pa si Marcoleta, hintayin nyo ang aming magiging desisyon. Ay kung ngayon nyo lang ba yan nalaman? Ngayon nyo lang ba yan nalaman na hindi na pala yan kasong kriminal? COMELEC kayo. Ibig sabihin yan ang expertise nyo, election laws. Bakit pa kayo nag-imbestiga ng pagkatagal-tagal, pagkahaba-haba? Pinatagal nyo pa ng pinatagal, yan din lang pala ang sasabihin nyo. Ano yan eh? Kung ganun lang pala naman ang rason, ibig sabihin wala na pala yung Section 109 ng Omnibus Election Code, decriminalize na. Bakit hindi nyo sinabi yan sa simula't simula? Palpak itong COMELEC na ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang mamamayan, hindi yan alam.
Kahit kaming mga abogado, hindi naman lahat ng batas alam namin. Sa dami ng batas sa Pilipinas, hindi lahat ng batas alam naming mga abogado. Pero ang dapat na makaalam niyan, yung mga nasa COMELEC. Kasi yan ang linya nila, election laws. Bakit biglang linabas na nila yung ganyang palusot na yan? Sabi ni Senador Ping Lacson, ang totoo niyan, napipressure ang COMELEC. Mayroong isang makapangyarihang interest group na di umano'y nagpipressure sa COMELEC. Alam naman natin si Marcoleta. Sa totoo lang, yung paliwanag na yun ng COMELEC, mahirap tanggapin yung ganun. Sa tinagal-tagal ninyong pinag-aralan yung kaso ni Marcoleta, ngayon nyo lang sa totoo lang, hindi ko talaga maisip yung ano na yan mga kabut. Yun lang pala ang yun lang pala. Sasabihin nyo, wala na yan. Decriminalize na yung Section 109. Ay bakit ngayon nyo lang yan linabas? Pinatagal-tagal nyo ang issue ni Marcoleta, tapos sa ganyan din lang kayo tatapos? Di ba? Nakakadismaya itong COMELEC na ito. Ngayon, nandyan pa yung 109 na yan, Section 109. Pero hindi na daw kasong kriminal yan. Administrative na lang. Kasi naamindahan na ng Republic Act 7166 ito. Republic Act 7166 decriminalized violating Section 109. There may be civil liabilities, but under the law, it may only be administrative. Bakit ngayon nyo lang linabas yan? Napaka-obvious naman. Bakit pa kayo kailangang mag-imbestiga? Wala naman na pala yan. Hindi na pala yan kasong kriminal. Diba? Napaka-obvious. Napaka-obvious ng ginawang ito ng COMELEC. Di ba yung ini-interview si Garcia nung mga nakaraan? Napanood ko yan. Kayo napanood nyo rin. Nung sabi ni Garcia, pwede siyang makulong ng ganito, ganyan. 1 to 6 years anya. Pwede rin siyang mapagmulta. Diba? Ang linaw-linaw nun. Pag sinabi mong makukulong, criminal case yan. Pag administrative, walang kulong yun. Fine lang yun, multa. Tapos sasabihin nila, wala na yan. Yung Section 109 ng Omnibus Election Code, wala na yan. Naamindahan na yan ng batas. Yung Republic Act 7166. Bakit hindi nila sinabi yan noon? Diba? Dapat sa simula't-simula pa lang nang pinag-uusapan yung kaso ni Marcoleta, ganun na ang paliwanag nila. Kaya ang tao, nagdududa dyan sa ganyan na desisyon ng COMELEC. Ano ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia? Pasensya na kayo, natatagalan kami sa kaso ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, kasi komplikado kasi yung kaso niya eh. Di ba? Ay kung ganyan lang pala ang desisyon nyo, paano mo nasabing komplikado? Ang nakikita nating trend sa COMELEC, lahat ng mga malalaking kaso ni Chis Escudero, kaso ni Marcoleta, lahat absuelto. Hindi ba natin nakikita yon? Si Chis Escudero, inabsuelto. Si Marcoleta, inabsuelto. Itong COMELEC, wala nang ngipin, wala nang pangil ang mga batas. Ano pang silbi ng mga batas natin sa eleksyon? Pang silbi ng mga batas natin. Halimbawa, yung kay Chis Escudero, ano ang pinagbabawal doon? Na kapag kandidato ka, huwag kang tatanggap ng mga contribution sa mga tao o kaya mga korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Anong klaseng kontrata man yan? Bakit? Anong purpose nun? Baka mapapaboran mo yung nag-donate sa'yo eh. May kontrata yan sa gobyerno, bibigyan mo yan ng mga kontrata, dadagdagan mo ang mga kontrata niya. Yan yung bawal doon. Anong nangyari kay Chis Escudero? Obvious naman na ang nagbigay sa kanya ng pera ay si Lubiano, na may-ari nung isang construction company na maraming kontrata sa gobyerno. At nakita naman natin na ang mga kontratang hawak niya, karamihan doon sa Sursugun, sa lugar ni Chis Escudero. Doon pa lang ang linaw-linaw na ng koneksyon. Ito naman dito kay Marcoleta. Ang linaw-linaw naman na siya ay tumanggap ng mga donations pero hindi niya dineclare. Ang nakalagay doon, 0. Inamin niya rin nga mismo yan sa programa niya eh. Kaya lang ang nakakalungkot dito mga kabunyog, itong ganitong trend. Yung mga malalaking tao tulad ni Marcoleta, ni Chis Escudero, ma-impluwensya, wala na, hindi na kaya ng COMELEC. So paano pa yan? Anong silbi pa ng batas natin? Ano ang sabi ng COMELEC dito sa desisyon kay Marcoleta? Ang pwedeng kasuhan yung mga donors. Yung politiko pala na nakatanggap ng donations, hindi kakasuhan. Pero yung nag-donate, kakasuhan.
Ay di ba napakalaking kalukuhan yan? Sino doon ang isa sa mga donors ni Marcoleta na dapat daw kasuhan? Si Mike Defensor. Kasi magkasanggang dikit yan. Si Mike Defensor. Mukhang dineclare ni Marcoleta na ang isa sa mga donors niya ay si Mike Defensor. O ngayon, nakalagay doon, kasuhan daw si Mike Defensor. Pero si Marcoleta na tumanggap ng donations, hindi kakasuhan? Anong klase ito, mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, dati nang nawawala ang tiwala ng mga tao sa COMELEC. Oh, alam naman natin ang nangyari. Panahon ni Andy Bautista, nung chairman si Andy Bautista ng COMELEC, di ba na-involve na nga si Andy Bautista sa mga anomalya? Pati sa US may kaso si Andy Bautista, yung dating chairman ng COMELEC. Kahit naman itong si Garcia, inaakusahan din ito na tumanggap din di umano ito ng mga lagay, di ba? Ito naman daw, tumanggap din daw ito si Garcia dito naman sa bagong kontraktor, yung South Korean ba yon? South Korean. Tumanggap din daw ito. Ayon yan kila sa grupo yata nila Eli Rio yan eh. Nawawala na ang respeto ng ang tiwala ng mga tao. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.